Okay mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Ito galing sa Pinas News Insider na may title, Finish na Big Good News. Nagkaklasa na sa AFP, suportado na si BP Sara sa 2028. Patanong yan ano. Pero sa tingin ko karamihan naman ng sundalo gusto talaga si BP Sara. Ang problema ho kasi yung inappoint nila doon. Yun ang problema. Okay, Palasyo, nagkagulo na. Para sa aking interpretasyon, ang pagkakaintindi ko dyan, sa tingin ko natataranta sila. Dahil nga doon, no, magpasa hanggang ngayon, may yung alingaw-ngaw ng sinabi ni BP Sara na tatakbo siya, magpasa hanggang ngayon, nasa utak po ng mga magnanakaw. Araw-gabi iniisip nila, ano pa bang diskarte kung paano mapapabagsak si BP Sara. Yan. Wala na silang atupagin, kundi ganun na lamang, ano? 2026, 2027, hanggang 2028, bago mag-eleksyon, kailangan pabagsakin si BP Sara. Laging ganon ang kanilang gagawin. Diba? Paano naman po yung mga mahihirap na kababayan natin na baka daanan na naman yung tag-ulan, hindi man lang paghandaan. Dapat to ang pinaghahandaan yung sa susunod na tag-ulan habang tag-araw pa. Kasi pag tag-ulan, ayan na naman tayo sa baha, tsaka magsisisihan. Pagka wala na ulit baha, balik na naman po sa mga pagsisisi sa magnanakaw. Naalala ko lang na biglang lumiit yung boses ko. Naalala ko lang, sabi ata ni Manang Claire. Ito, nabasa ko lang, hindi ko sigurado kung totoo. Totoo ba na sinabi ni Manang Claire na tigilan na daw po yung issue sa flood control kasi nakakasawa na daw? Mongoloid. Yun lang ang masasabi ko lang. Okay, i-play na ho natin. Ano po ba ang meron dito? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang hindi na talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Dahil tila talo na ang gobyernong ngagva ni Marcos Jr. sa hanay ng mga naka-uniforme. Ito ang matinding hatol ng mga retired general matapos bumitaw na at naglabasan na para kalampagin ng palasyo at si Marcos Jr. Ayan ang nakikita ko madalas sa mga retired. Nagsasalita po sila. Kampi po sila kay BP Sara. Itong mga nakaupo kasi siguro naiintindihan natin. Pero hindi rin kaya ka nga naging sundalo. Siguro inisip nila tayo naging maka-BP Sara, baka mawalan tayo ng trabaho. Yun ang yun sa tingin ko. Hindi hindi sila makabayan. Maka-BBM sila kung gano'n, no? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Ay oo mga kapatid, malaking bagay ho kasi minsan nagkakaroon tayo ng 1,000 views, 1,200 views, pero yung nagla-like mga 300 lang. Sana man lang kahit kalahati, ano, o hanggat maaari makasanayan na ho natin mag-like. Makikisuyo lang ho kasi tignan niyo yung subscriber ko, laki. 400k subscriber. No, pero yung iba hindi nakakalabit kaya sa pamamagitan po ng inyong like, no. Sana makabalik ho sila, makanood ulit sa atin. At eto na nga mga kababayan, talo ang Marcos administration sa hanay ng mga naka-uniforme. Ito ang tila matinding hatol ng mga retired general kay Marcos Jr. Ayon kay retired General Virgilio Reyes Garcia, ang pag-atras ng personal na suporta ni Colonel Odi Mungaw kay Marcos Jr. ay hindi paglabag sa batas o regulasyon ng AFP, kundi isang personal na pahayag na protektado ng konstitusyon. Ibinunyag ni Garcia na ang matinding mensahe ni Mungaw ay ipinadala lamang sa isang pribadong group chat ng mga mason at hindi para sa publiko. Gayunpaman, malinaw umano ang laman nito. Binawi ng opisyal ang personal na tiwala sa Pangulo dahil sa pagkawala umano ng moral ascendancy bilang Commander-in-Chief. Matapang at welta pa ni Virgilio Garcia. Hindi po natin alam kung gaano kalawak ito, pero tandaan po ninyo, nung nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniform personnel. That in itself is a declaration of trust and support. Matapang na tinukoy pa ni Garcia
ang mga mahalagang issue na ayaw umanong harapin ni Marcos Jr. Tama. Mula sa Paano niya harapin kung halimbawang sangkot din siya? Kaya hindi pwede. Kailangan Duterte lang ang atakihin, no? Puro Duterte lang, puro Duterte. Ganun ang administrasyon Kaya ako naawa ako sa mga kababayan natin, lalo na yung mga lugar na kinakailangan po lang ng mga tulong. Hindi lang ayuda, kailangan mapaayos yung kalsada, mapaayos yung mga tulay, yung mga bakubakong daan sa kanila, o kaya yung mga barabarado, etc. LGU, local government, mabigyan nila ng tunay na salapi at mamonitor kung talagang inaayos yung mga lugar. Ang daming problema. Pero ang nakikita lang natin, pagpapabagsak ulit kay Pipi Sara. gasyong paggamit ng ipinagbabawal na gamot at panawagan sa hair follicle test hanggang ngayon na paratang ng di umano'y pagiging mastermind sa nakawan at pagkakadawit ng mga kamag-anak sa mga anomalya. Kung ikaw naman, naniniwala ka pa rin na hindi ito gumagamit, syunga-syunga ka na. No? Kasi presidente ka, ate mo na mismo, ang laki ng kanyang pasabog, sinabi niya gumagamit ka, tapos may Mary Jane pa. Aba, ipapakita ko sa taong bayan, negative ako dyan. Magpapatest ako live via satellite, pero anong ginawa niya? Wala. Hindi nga niya makasuhan yung ate niya. Oy, libel niya sabi mo kakasuhan kita dyan ate. Ba't hindi niya makasuhan? Ulit-ulitin natin yan. Bakit kanyo? Ikaw naniniwala ka pa rin kay PBBM? Baduy mo naman. Utak lang gamitin ang utak. Para ka namang sira ulo na nun. Nakita mo na ayaw pa rin magpates. Ikaw naman. Kagaguhan na yan kung BBM ka pa rin, di ba? Sa lahat ng mga BBM sintabi lang po, magsilayas na lang kayo dito. Huwag na kayong manood. Kung nasasaktan kayo. Kasi talaga ang katotohanan masakit. Hindi ko tayo nangaaway. Kung maka-BBM ka, sige lang. Pero wag mong uusgahan si BP Sara. Ba't ikaw nangungusga ka kay BBM? Kasi totoo yung mga sinasabi namin. Ayaw nga kasuhan Ate, ayaw kasuhan? Di ba? Pero si Sir Jack na pinakita yung medical certification, peke, yun inasikaso agad niya. Si Ma'am Guanzon, sinasabi niya, ano daw to, addict. Sinasabi niya, ano daw to, magnanakaw. Kinakasuhan ba si Ma'am Guanzon? Hindi. Diba? Ayaw pa kasi magpates. Kung ikaw nasa matinong pag-iisip ko, magpapates ka. Magpapates lang naman nung problema dun. Sasabihin nyo, nagpates na dati. Edi magpates ulit ngayon. Ganun lang yun. Sa Luneta, tas maraming manonood, magpapates. Siguro wala pang 1 oras yun o kahit 3 oras Sa panunungkulan mo, 6 na taon ka para isang beses man lang, question ng mga kababayan natin para matapos ng lahat, magpates ka, hindi mo magawa. Siyempre sa bagay na kung negative ka, kung positive ka, kung talagang gumagamit ka, ba't ka magpapates? Di na-booking ka. Yun. Ganun lang, gamit lang kayo ng konting utak. Kayo, BBM pa rin. Alam nyo nang ginagago ng taong bayan, BBM ka pa rin. Umayos kayo. Dagdag pa niya, hindi raw totoo na walang bigat na mga pahayag at ebidensyang inilalabas sa mga testigo dahil ayon sa kanya, sinasalamin rin ng pagbagsak ng class ratings ni Marcos Jr. Lalo na sa NCR kung saan ang ito ay negatibo na. Harapin ninyo ang mga aligasyon, huwag ninyong iwasan ang ebidensya. Tama. Take them to court. Doon magpaliwanagan, giit ni Garcia. Dahil sa maling akala na bawal magsalita ang mga naka-uniforme, hindi natin alam kung gaano nakarami at gaano nakalawak ang nawawala ng tiwala. Tama. Pero tandaan ninyo, nung nakaraang halalan, talo ang mga kandidato ng administrasyon. Wala nang naniniwala sa kanila. Hanay ng uniformed personnel, iyan mismo ay isang tahimik ngunit malinaw na deklarasyon ng kawalan ng tiwala at suporta. Colonel Andy Mingaw did not commit any crime or violate any AFP regulation by privately declaring his personal withdrawal of support for Mr. Bongbong Marcos, who has lost for moral ascendancy to govern. Note,
His mental health due to prolonged use of is a grave national security concern. Under detention of custodial investigation, Attorney Munga was the right to remain silent to an attorney of his choice and to be assisted by the counsel at all times. He cannot also be compelled to surrender his cell phone without violating the Data Privacy Act. Evidence obtained in violation of these basic rights are inadmissible in court or in any administrative proceeding. Malinaw ho sa ating pamagat ngayong tanghali. Inday Sara, the President, sapagkat kanina lamang pong bago mananghali Ayun pala, tuloy-tuloy na natin mga kapatid. ay Sir Vic. dumagundong ang simple payak, subalit mararamdaman mo sinserong pag-anunsyo ng kanyang kahandaan na ang buong konteksto po ay humingi pa ng kapatawaran sa sambayan ng Pilipino dahil tinulungan niya si Bongbong Marcos maging Pangulo noong 2022. Subalit, yung kahapon po ay lumipas na. Ito po'y parte na ng kasaysayan, ito po'y parte na ng ating alaala. Wala po tayong magagawa, hindi po tayo pwedeng magmukmok doon sa hindi naman pagkakamali. Dahil siguro talagang magaling umakting ito, pati ho tayo nabudol. Imagine niyo 6 na taon kong binalikat yung laban at to find out much later on na ang layunin pala ay budulin ng Pilipino. Subalit, ito na ho tayo, nagpahayag si Vice President Inday Sara Duterte na atin pong itatama ang kaunting pagkukulang na natulong ho siya sa sa isang taong not deserving to be the President. Kaya ito po ang ating pamagat, Inday Sara, the President. At mula po nung marami pong salamat sa mahigit 1,000 live viewers natin. Mabuhay po kayo. Mahalaga po na mag-live tayo agad sapagkat ang dami hong nag-mensahe kanina pa. Humihingi ng marching orders, humihingi ng gabay, humihingi ng instruction, humihingi ng ano raw po ang kanilang gagawin. Mainam po dito sa pagla-live, kaya po inagahan natin ngayon, dapat po 5 p.m. pa. Ginalaw ko na lang ho yung ating schedule ngayong hapon. Kaya inuna ko na ho kayo, lahat po ng sasali sa ating live na ginagawa ngayon sa Tinig Maisog. Sana ho ay magmensahe kayo ng mga idea, ng mga suggestion kung paano natin, now that the Vice President Inday Sara, the President, nagdeklara na ng kanyang kahandaan at pag-alay ng kanyang buong buhay sa pagsisilbi sa bawat pamilyang Pilipino. Kinakailangan po natin siyang tulungan. Protektahan natin si VP Inday Sara Duterte sapagkat bukod sa mga harassment, bukod sa mga legal na pananakot katulad ng impeachment. Pag-uusapan din natin yan. Mangungusap din po tayo sa mga mambabatas dyan sa House of Representatives, dyan din all the way hanggang Senado. Sapagkat mayroon malaki po yung implication ng pag-anunsyong ito ni Inday Sara, the President, ng kanyang kahandaan at pagbigay ng kanyang buong sa kasi sa ating saligang batas sa Article 7, yung Section 5 or Section 7, Section 5. Yun doon po sa panunumpa sa katungkulan, doon po talagang taimtim po yung panunumpang yun ng Presidente at Vice Presidente na kanilang iniaalay ang kanilang buhay. Inihahandog, itinatalaga ang lahat ng kanilang lakas, talino, talento, buhay sa mamamayang Pilipino. Alam naman ho natin ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga kagaya ko na nagpapahayag ng katotohanan, sinasampahan ng kaso, tatakutin ng inciting to sedition, ng sedition, yung mga talaga namang Inday Sara Duterte supporter na nasa gobyerno, tinatakot, tatanggalin ka sa pagiging appointive official mo, kung ikay na may halal, hindi ka bibigyan ng budget, pera-pera ho ang palakad Kanya, mahalaga po na mapakinggan ko kayo ngayong hapon. Magpalitan po tayo ng kuro-kuro with this latest and the boldest declaration to date of the Vice President that she is seeking, she is running, she is making herself available as President this coming 2028. Balit alam ho ninyo, yung kanyang kahandaan, kahit ngayong araw, handa na ho maging Pangulo si Inday Sara Duterte. Batiin ko lang yung nauna, si at Crescencio Prado 6121 at si at Comrade TV 6935.
I see bright, bright sunshiny day with the announcement of Inday Sara Duterte, I suppose, yun ang kanyang konteksto, no? Si Ark Bonch, wala nang urungan to, suportahan natin to mga Bisaya. Bismin, nananawagan na rin siya at si Atmay Beshi, tama po ito. At Comrade TV 6935, we need to protect Vice President Inday Sara Duterte. Marami pong salamat kay Erlinda Flores 7107 at Selen Garcia 1731. A blessed day to you too. Ngayon po ay unang araw pagsisimula hudyat ng Lent. Ngayon po ang sa mga Katoliko ay ang Ash Wednesday. Ito po'y hudyat ng pagsisimula ng Lenten season. Si Athletes Dash Can 369, yes, let's go VP. Salamat po. Salamat sa mga ganitong suporta. Si Atia_Simeon, yes, finally, nag-decide na si VP. Pati po ito, we'll take notice of this comment from Atia_Simeon. Yung sabi po niya, yes, finally, nag-decide na si VP. Yun nga ho, yung matagal na nating pinag-uusapan dito sa Tinig Maisog. Ano? Sana po yung mga naka-live sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment at mag-react. Ganon din po sa yung nasa Facebook, patuloy pa po nating palakasin ang ating pahina bilang dagdag tulong din po at puwersa sa kandidatura o paghahayag ng kahandaan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte dahil alam naman natin ang mainstream media hindi ibinabalita yung mga totoong balita. Tingnan ho ninyo bukas, GMA7 dinala na ho yan. Pero tingnan nyo yung mga pahayagan, tingnan ninyo kung iba-banner nila yung storyang ito. Napakalaking istorya nito. Baka naman sa inner page ng dyaryo ito lumapag. Pero okay lang, ang tao ho ay nasa social media na. Let's meet itong mga ipokritong meron pong matitinong na sa mainstream media. Pero itong karamihan na iniiwasan yung mga totoong issue, let's meet them head on. Pumili po kayo ng mga pahina sa social media, kagaya po ng ating munting pahina ang Tinig Maisog na nagpapahatid ng mga totoong impormasyon dahil nga kako ang ating layunin ay may angat ang antas ng kamulutan, kalinangan at kaalaman ng mamamayang Pilipino nang hindi po tayo mabudol. Ito na nga ho, nagdeklara na si Inday Sara, the President, ang kanyang kahandaan at ipag-aalay sa kanyang buong buhay, buong pagkatao sa paglilingkod sa ating bansa, sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At ang mahalaga, yung katagang binanggit niya, inaalay niya, hinahandog niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay sa paglilingkod at sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. So ito ho ay welcome news at ito pong comment ni Atia Simeon, yes, finally nag-decide na si VP. Malinaw po sa naging payag ni VP Inday na it took her no less than 47 years. Linaw ho ng pagkasabi niya eh. It took her no less than 47 years to realize that her life is not just her own. Struggle po kasi yung magdedesisyon ka kung ikay tatakbong presidente o vice-presidente. Mahirap po yun eh. Sapagkat hindi po yan yung parang nangyayari ngayon. Gusto lang pala makuha yung titulong presidente. Pero ayaw mag-astang presidente, hindi po yung astang presidente yung presidentiable, kundi ayaw maging ama ng Republika ng Pilipinas. At ngayon po, talagang may sakit ang ating bansa. Balik na naman po tayo sa pagiging sick man of Asia. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang halaga ng piso, nakaka-recover lately, pero bagsak pa rin, mababa pa rin. At sinisira po ang lahat ng institusyon. Ang kinakailangan po ng bawat pamilyang Pilipino, ang kinakailangan po ng bansang Pilipinas, ang kinakailangan po ng bawat overseas Filipino workers ay ang pagkalinga ng isang leader na tatayong isang tunay na ina sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Yan po ang ating pakay ngayong hapon. At bilang tugon, hindi ho naging madali sa kanya. Sinabi po niya malinaw. It took her no less than 47 years na ma-realize niya, na mapagtanto niya na ang buhay pala niya hindi kagaya po ng buhay nating mga karamihan. Ang buhay niya, pagkatapos ng mahabang taon, 47 years to be exact, napagtanto niya ay hindi kanya.
Kaya ito po ay napagtanto niya na ang buhay niya hindi lamang para habulin yung personal satisfaction, personal glory, personal happiness, personal success, accomplishment, and achievement as a person, as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister to her siblings, as a friend to many, as a mother to her children. Di ho napagtanto niya after 47 years. Katangi-tangi at natatangi ang buhay niya. Kanya siya ay nagdesisyon na kanya pong inaalay sa kanyang bansa. Sa bawat pamilyang Pilipino, ang lahat ng kanyang alam, nalalaman, katalinuhan, talento, karakter, pagmamahal sa bansa, inaalay po niya sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi po madali yun At sabi nga ho niya, today, ngayong araw, February 18, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So malinaw po yan. At linahad din niya yung mga kadahilanan, kagaya ng pagtalikod niya sa gabinete, dahil 2024 pa lang, sa isang interview sa kanya, di ba sinabi niya, biniston niya, 2 tao lang ang naglalaro sa pera nating mga Pilipino. Pinaglalaroan, of course, with the imprimatur, of course, with the approval, of course, with the knowledge, of course, with the consent ni Bongbong Marcos. Oh my God, we'll be back again.